Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Ako po si Nicole Casillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is believable profession of faith. So, kapag sinabi pong believable profession of faith, it is a central component of Baptistic view of baptism, which holds that only those who have given reasonable evidence of believing in Christ should be baptized. So, ito lang daw kumbaga yung mga binabautismuhan lang po is yung mga totoong nananampalataya talaga sa ating Panginoong Jesucristo. Ayon nga po sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you, unless of course you fail the test? So there are 3 tests of salvific faith. So ayun po is yung nasa teaching natin. First po is a new Lord or obedience to Christ. So, yung may mga totoong nananampalataya sa Diyos is meron po siyang, ibig sabihin, meron silang new Lord or obedience to Christ. At yung mga taong naniniwala sa Panginoon, sila daw yung maliligtas. Meron po kasi yung iba, naniniwala lang po silang may Kristo, pero yung pananampalataya po nila is hindi po ganun katotoo. So, next test daw po is a new heart or loving God and loving people. Dito po is yung kung yung dati daw po is yung puso mo punong-puno ng makasalanang gawain or mga makamundong gawain, kapag nanampalataya ka daw po sa ating Kristo is magkakaroon ka ng new heart or magkakaroon ka ng desire na dapat is kumbaga dapat handaan talikuran yung mga makamundong gawain. Kumbaga ito yung pagnanais mo na magbago at mahalin lalo na si Kristo po. So next is a new outcome. So fruit of spirit. Kung ikaw ay tunay na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, ay tatanggapin mo rin ang regalo ng Espiritu Santo. At yun nga po, yung Espiritu Santo, yung kumbaga mananahan sa atin upang tayo ay mag-transform or upang tayo ay magbago. So, para naman po sa ating application, examine yourself whether you are truly in the faith. So, tignan po natin yung sarili natin. Kumbaga, i-examine natin kung mayroon na po ba tayong bagong Panginoon and handa na po ba tayong sumunod sa Kanya and handa na rin po ba tayong magbago para sa Kanya. So, ayun po. So, next is seek a new health and new desire. So, hanapin po natin. Kumbaga, ipanalangin po natin na Lord, bigyan niyo po kami ng bagong puso and yung puso na kumbaga para po sa Kanya lang and yung pusong hindi makapupunta sa mga makamundong tao. And for the last po is produce the fruit of spirit. So, by walking with Him. So, hayaan po natin mamunga po sa atin ng Santong Espiritu, which is po, ito po yung love, joy, peace, and forbearance, kindness, godness, and faithfulness, gentleness, and self-control. So, lahat daw po yun ay, lahat po ng iyon ay sana mamunga po sa atin. And ayun lamang po, maraming salamat po.